Minamahal na anak ng Diyos, bago mo harapin ang lahat ng darating ngayong araw, bago pumasok ang mga alalahanin, ingay, pagod, at mga bagay na naghihintay sa iyo, hayaang maging tahimik muna ang puso mo sa presensya ng Panginoon. Ang sandaling ito ay hindi pangkaraniwan. Ang sandaling ito ay banal, makapangyarihan, at kayang maging bagong simula kung hahayaan mong pangunahan ka ng Diyos. Maraming tao ang gumigising at hinahayaan ang mundo o ang kaaway ang magdikta ng direksyon ng kanilang araw. Pero hindi ikaw. Ngayon, pinili mong unahin ang Diyos, hanapin Siya at italaga ang puso mo sa Kanyang salita. Dahil pinili mong Siya ang mauna, makikita mo ang Kanyang kamay na kumikilos sa buhay mo sa paraang magpapamangha sa iyo. Habang naririnig mo ang panalangin ito mula simula hanggang dulo, naniniwala akong may mga tanikala na mababali, may mga pasaning mawawala, at may bagong lakas na dadaloy sa espiritu mo. Hindi ka haharap ngayon sa takot, kundi sa tapang. Hindi ka magdadala ng bigat ng kahapon dahil papasok ka sa araw na ito na may kapayapaan mula kay Kristo. Bawat salita ng panalangin ito ay puno ng pananampalataya, kasulatan at kapangyarihan mula sa langit. Sa pagtatapos nito, hindi mo lang mararamdaman ang pagbabago, makikita mo itong gumagalaw sa buhay mo. May mga pintong matagal nang nakasara ang magsisimulang bumukas. May mga bagay na parang imposibleng gumalaw ay gagalaw. At ang atmosfera sa paligid mo ay mapupuno ng presensya ng Diyos. Maaari mo ring i-comment ang iyong hiling para sa iyong sarili, tahanan at mga mahal sa buhay sa comments. Huwag din kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notifications para updated ka palagi sa mga panalangin. Amang Diyos, aming Hari, aming tagapagligtas, ngayong araw ay lumalapit kami sa iyo nang may pagpapakumbaba at may pananampalataya. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na huminga ng buhay sa amin, ang Diyos na hindi nagbabago, hindi napapagod at hindi kailanman nagsasawa sa aming paglapit. Dakila ka sa lahat, banal ka sa lahat, at karapat-dapat ka sa papuri ng bawat bibig at sa pagsamba ng bawat puso. Ngayon, Ama, pinipili naming ilapit sa iyo ang buong araw na ito, ang bawat sandali, bawat lakad, bawat desisyon, bawat iniisip, at bawat damdamin. Ikaw ang una naming tinatawag sapagkat alam naming walang mas ligtas, mas matatag at mas maaasahang sandigan kundi ikaw lamang. Panginoon, ngayon ay inihahandog namin sa iyo ang aming mga puso. Buksan mo ang bawat bahagi ng aming buhay na dapat mong hipuin. Linisin mo ang mga lugar sa aming espiritu na matagal nang nakakubli sa iyong liwanag. Pawiin mo ang anumang takot, alinlangan, pagdududa at bigat na hindi mula sa iyo, sapagkat ang araw na ito ay hindi pag-aari ng kaaway, pag-aari ito ng Diyos na buhay. At dahil dito, naniniwala kaming may gagawin kang bago, sariwa at makapangyarihan. Ama, inaangkin namin ang kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kapayapaang nagbabantay sa aming isip at damdamin, kapayapaang nagiging sandigan sa gitna ng kaguluhan, kalituhan at pagod. Ama, sa oras na ito, inuubos namin ang ingay sa loob namin at hinahayaan naming ikaw ang maging tinig na nangingibabaw. Sa bawat paghinga, hayaan mong damhin namin ang iyong presensya na parang mainit na yakap na pumupuno sa kaluluwa namin. Panginoon, ipinaubaya namin sa iyo ang lahat ng pasanin na bitbit namin, lahat ng hindi namin masabi kahit kanino, lahat ng takot na tinatago namin, lahat ng tanong na hindi namin masagot, lahat ng kirot na pilit naming tinatakpan, lahat ng pag-asa na halos hindi na namin mahawakan. Ama, hawakan mo ang bawat sugat, hipuin mo ang bawat puwang, punan mo ang bawat kulang.
Ang sabi mo sa iyong salita na ikaw ang tagapag-ayos ng aming mga puso at ang nagbabalik ng lakas ng aming mga espiritu. Kaya ngayon, Ama, hinahayaan namin na ikaw ang magpuno ng lahat ng sirang bahagi. Diyos namin, salamat dahil sa paglapit namin ngayon, hindi mo kami tinatanggihan, hindi mo kami tinatalikuran, hindi mo kami hinuhusgahan. Sa halip, tinatanggap mo kami, minamahal mo kami, at tinatawag mo kaming anak. O Diyos, gaano man kami kaubos kahapon, sa presensiya mo napupuno kami. Gaano man kami nalugmok noong nakaraang mga araw, sa presensya mo bumabangon kami. Gaano man kami naligaw o nagkamali, sa presensya mo tinutuwid kami. Ama, ngayon ay idinadakila namin ang iyong kabutihan. Kahit sa mga panahong hindi namin nakikita kung paano ka kumikilos, naniniwala kaming hindi ka tumitigil. Kahit sa mga panahong parang wala kang sagot, ikaw ay kumikilos sa likod ng lahat. Kahit sa mga sandaling masakit, mahirap o magulo, ikaw ay naroon. Hindi ka kailanman lumalayo. Hindi ka nagkukulang at hindi ka natitinag. Ang katapatan mo ang dahilan kung bakit kami naririto, kung bakit kami may pag-asa, kung bakit kami may lakas, at kung bakit kaya naming humarap sa panibagong araw. Panginoon, inilalapit namin ngayon ang aming mga pamilya. Babalutin mo sila ng iyong banal na dugo. Ingatan mo ang bawat asawa, bawat anak, bawat magulang, bawat kapatid, bawat mahal sa buhay. Protektahan mo sila sa anumang kapahamakan, sa anumang aksidente, sa anumang karamdaman, sa anumang impluensya na hindi mula sa iyo. Palibutan mo ang aming mga tahanan ng iyong mga anghel. Ilayo mo kami sa anumang balak ng kaaway. Hayaan mong ang bawat pagpasok at paglabas namin ay may dalang biyaya at proteksyon mula sa langit. Ama, inilalapat namin sa iyo ang aming kalusugan, aming katawan, isipan, dugo, puso, ugat, kasukasuan, bawat himaymay ng aming laman, hinihiling namin na hipuin mo ng may kagalingan. Kung may sakit, pagalingin mo. Kung may panghihina, palakasin mo. Kung may iniindang hindi namin masabi, pagaanin mo. Kung may karamdaman na ipinag-aalala namin, alisin mo. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na nagpapagaling at walang sakit na mas malakas kaysa sa pangalan ni Jesus. Ngayon pa lamang, inaangkin namin ang tibay ng katawan, kalinawan ng isipan at sigla ng espiritu. Panginoon, idinudulog namin ang aming kabuhayan, ang aming trabaho, negosyo, pinagkakakitaan at mga pangarap para sa kinabukasan. Ikaw ang unang dahilan ng aming tagumpay. Kaya inilalapit namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin. Buksan mo ang pintuan ng biyaya. Buksan mo ang pintuan ng oportunidad. Buksan mo ang pintuan ng tamang koneksyon. Bigyan mo kami ng pabor na hindi namin kayang kitain sa sariling lakas. Bulagin mo ang kaaway na nagtatangkang magnakaw ng aming kabuhayan. Putulin mo ang espiritu ng kakulangan, pagkabaon sa utang, takot sa pangangailangan at pagod na hindi nagbubunga. Itaas mo kami kung saan mo kami gustong dalhin at turuan mo kaming maging tapat sa maliit at sa malaki na ipinagkakatiwala mo sa amin. Ama, ipinaubaya namin sa iyo ang aming mga pangarap na tila napakalayo pa. Ang mga layuning tila hindi namin kayang abutin. Ang mga panalangin naming hindi pa nasasagot. Hayaan mong ang araw na ito ay maging araw ng pag-asa, muling pagbangon, muling paniniwala, at muling paglalakad sa landas na itinakda mo sa amin. Kung may pintong matagal nang sarado, kung ito'y kalooban mo, buksan mo ito. Kung may pintong hindi mo para sa amin, ipakita mo at bigyan mo kami ng kapayapaan upang tanggapin iyon. At kung may bagong landas na gusto mong tahakin namin, hubugin mo ang puso namin upang sumunod ng may buong pananampalataya.
Panginoon, ngayong araw ay humihingi kami ng karunungan mula sa iyo, karunungang hindi makukuha sa mundo, karunungang nagmumula sa banal na espiritu. Karunungang nagtuturo sa amin kung ano ang tama, kailan dapat kumilos, kailan dapat tumahimik, at kailan dapat maghintay. Gabayan mo ang aming isipan upang hindi kami malinlang ng kaaway. Ilayo mo kami sa mga maling desisyon, maling relasyon, maling lakad, maling landas, maling gawain, at maling paniniwala. Hayaan mong ang bawat hakbang namin ay alinsunod sa iyong kalooban. Ama, ngayong araw ay hinihiling namin ang tagumpay na nanggagaling lamang sa iyo, hindi ang tagumpay na ipinagmamalaki ng mundo, kundi ang tagumpay na nagbibigay luwalhati sa iyo. Tagumpay na may kapayapaan, tagumpay na may kalinawan, tagumpay na may patunay ng iyong presensiya, na sa bawat gagawin namin makita at madama ng mga tao na ang Diyos ang aming lakas, ang Diyos ang aming tagapagtaguyod, at ang Diyos ang aming kanlungan. Panginoon, ipinawawalang bisa namin ang lahat ng plano ng kaaway laban sa araw na ito. Lahat ng patibong, lahat ng panlilinlang, lahat ng panghihina ng kalooban, lahat ng pagsubok na gusto niyang gamitin upang talunin kami, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Inaangkin namin na wala siyang kapangyarihan sa aming isipan, sa aming katawan, sa aming tahanan, at sa aming pamilya. Ang tanging kapangyarihang gumagalaw sa buhay namin ay ang kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ama, habang nagpapatuloy ang panalangin ito, hinihiling namin na punuin mo kami ng banal na apoy, apoy na nagbibigay sigla, apoy na nagbibigay direksyon, apoy na nag-aalis ng anumang hindi mula sa iyo, apoy na muling magpapaalab ng aming pananampalataya. Hayaan mong maramdaman namin ang init ng banal na espiritu na dumadaloy mula ulo hanggang paa, mula puso hanggang kaluluwa, mula damdamin hanggang isipan. Hayaang magising muli ang aming pagnanais na mas makilala ka, mas mahalin ka, at mas sundin ka. O Diyos, salamat dahil sa pagsisimula pa lamang ng panalangin ito, alam naming may ginagawa ka na. May binubuksan kang pinto, may inaayos kang sitwasyon, may pinapalakas kang puso, may ginagamot kang sugat, may pinagpapalakas kang pagod na espiritu, at may binubuo kang panibagong pag-asa. I-comment mo, ang Panginoon ang aking pag-asa, kung naniniwala kang siya ang gumagawa ng daan kahit sa mga sitwasyong mukhang imposible. Ama naming nasa langit, nagpapatuloy kami sa paglapit sa iyo ng may buong puso at may buong pagnanais na maranasan ka ng mas malalim ngayong araw. Habang ipinagpapatuloy namin ang panalangin ito, hinihiling namin na lalo mong buksan ang aming espiritu upang maunawaan ang iyong tinig. Hayaan mong ang bawat salitang lumalabas sa aming bibig ay maging mabangong handog sa iyong trono. At sa bawat pagbugso ng aming paghinga, maramdaman naming buhay ka, gumagalaw ka, at kumikilos ka sa mga lugar ng aming buhay na hindi namin kayang ayusin sa aming sariling lakas. Panginoon, sa sandaling ito ay inaabot namin sa iyo ang lahat ng pagkabahala na pilit naming kinikimkim, ang mga lungkot na hindi namin kayang ilabas. Ang mga tanong na paulit-ulit naming iniisip gaya ng kung kailan, paano at bakit, lahat ng iyon, Ama, ay inihahain namin sa iyong paanan. Sapagkat ang puso mong puno ng awa, ang tanging may kakayahang magdala ng kapayapaan sa gitna ng mga hindi namin maintindihan. Ang mga bagay na nagdudulot ng pagod at pag-aalinlangan, linisin mo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ama, hinihiling namin na ngayong araw ay palakasin mo ang aming loob sa kabila ng mga napagdaanan namin, sa kabila ng mga panahon na halos sumuko na kami. Salamat dahil hindi mo kami binitiwan. Hindi mo kami hinayaang malunod sa aming mga luha. Hindi mo kami pinabayaan sa mga sandaling wala kaming ibang masabihan kundi ikaw lamang. At ngayon,
Habang ipinagpapatuloy namin ang panalangin ito, naniniwala kaming muli mong ibinabalik ang tibay ng aming kalooban at ang lakas ng aming pananampalataya. Panginoon, dalangin namin ang paglaya mula sa anumang nakabigkis sa amin, mga kaisipang paulit-ulit na humahatak pababa, mga pangyayaring hindi matapos-tapos sa aming isipan, mga sugat na matagal nang nakakubli sa aming puso, mga alaala na patuloy na nagbibigay sakit. Ama, sa pangalan ni Jesus, inilalapit namin ang lahat ng iyon sa iyong mapagpalayang presensya. Hipuin mo kami at pakawalan mo kami mula sa anumang tanikala na pumipigil sa aming paglakad sa kalooban mo. At kung may mga tao kaming hindi pa lubos na napapatawad, hinihiling namin ang grasya upang matutong magpalaya. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil nais mo kaming maging malaya. Turuan mo kaming patawarin ang mga nakasakit sa amin at turuan din mo kaming patawarin ang aming sarili. Palitan mo ang pait ng kapayapaan, palitan mo ang bigat ng kagaanan, palitan mo ang takot ng kumpiyansa na ikaw ang may hawak ng lahat. Ama, hinihiling din namin ang paglilinis ng aming isipan. Ilayo mo kami sa maling pag-iisip, negatibong pananaw, at mga kasinungalingang ibinubulong ng kaaway. Palitan mo ang bawat kasinungalingan ng katotohanan ng iyong salita. Palitan mo ang hindi ko kaya ng kasama ko ang Diyos. Palitan mo ang walang pag-asa ng may plano ang Panginoon. Palitan mo ang pangit ang kinabukasan ng may magandang hinanda ang Diyos para sa akin. Panginoon, hinihiling namin ang iyong patnubay ngayong araw. Sa bawat pupuntahan namin, ikaw ang mauna. Sa bawat kakausapin namin, ikaw ang mangusap. Sa bawat desisyon na aming haharapin, ikaw ang magbigay ng liwanag. Kung may mga bagay na hindi mo para sa amin, isara mo ang pinto. Kung may bagay na para sa amin, kahit hindi namin inaasahan, buksan mo ito ng buong linaw. At kung kailangan naming maghintay, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang maghintay nang hindi nagrereklamo kundi may tiwala at kapayapaan. Ama, sa mga sandaling kami ay pagod, palakasin mo kami. Sa mga oras na kami ay nanghihina, buhatin mo kami. Sa mga araw na kami ay nalilito, gabayan mo kami. Sa mga sitwasyong hindi namin kayang kontrolin, paalalahanan mo kaming ikaw ang may hawak ng panahon, ikaw ang may hawak ng pagkakataon, ikaw ang may hawak ng lahat. O Diyos, sa presensya mo ay may kalayaan. Sa presensya mo ay may kapayapaan. Sa presensya mo ay may kagalingan. Sa presensya mo ay may direksyon. Sa presensya mo ay may katagumpayan. Kaya sa sandaling ito, ipinagpapatuloy namin ang pag-inom sa presensya mo. Naway dumaloy ang iyong espiritu sa bawat bahagi ng aming puso at kaluluwa. At Panginoon, habang papalalim ng papalalim ang aming panalangin, hinihiling namin na maging malinaw sa amin na ikaw ay malapit. Hindi ka malayo, hindi ka tahimik, hindi ka nagkukulang. Ikaw ang Diyos na sumasama sa amin sa bawat hakbang, sa bawat hamon, sa bawat tagumpay, at sa bawat luha. At ngayon, hinihiling namin na patuloy mong ihanda ang aming puso para sa mga susunod pang salita na iyong ihahayag sa amin. Ama, handa kaming magpatuloy. Nais naming marinig kanang mas malinaw, maramdaman kanang mas malalim at sundin kanang mas tapat. I-comment, ang Panginoon ang aking kalayaan, kung naniniwala kang siya ang nag-aalis ng bigat, takot at pagkabihag sa iyong buhay. Ama naming makapangyarihan, habang ipinagpapatuloy namin ang panalangin ito, hinihiling namin na lalo mong buksan ang aming puso upang maunawaan ang lalim ng iyong pag-ibig. Sa bawat segundo ng aming buhay, ikaw ang nagbabantay, ikaw ang nagbubuhat, at ikaw ang nagbibigay saysay. Ngayong araw, Panginoon, hinihiling namin na maranasan namin ang kapunuan ng presensya mo ng higit pa sa dati.
Nais naming kumilos ng may kumpiyansa dahil alam naming hindi mo kami iniiwan kahit kailan. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang mga bagay na hindi namin kayang bitawan. Mga bagay na kumakapit pa rin sa aming puso kahit alam naming hindi ito nakabubuti. Hinihiling namin ang tapang upang wakasan ang anumang hindi mo kalooban, palitan mo ng kaliwanagan ang anumang nababalot ng kalituhan. At kung may mga bagay na inaakala naming kayamanan pero pabigat pala, turuan mo kaming hayaan at ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Ama, hinihiling namin ang kapahingahan ng aming kaluluwa. Sa gitna ng pagod na hindi nakikita ng iba, sa gitna ng mga tanong na hindi namin mabigkas, sa gitna ng mga laban na hindi namin kayang ipaliwanag, hayaan mong makatagpo kami ng katahimikan sa presensya mo. Basain mo ang aming tuyong espiritu, palusugin mo ang aming nauupos na lakas. Pahintuin mo ang mga bagyong nasa loob namin at palitan mo ito ng kapayapaang hindi matitinag. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga relasyon. Hipuin mo ang anumang bahagi na nangangailangan ng pagkakaayos. Kung may hindi pagkakaunawaan, basagin mo ang pader ng pride at pagdududa. Turuan mo kaming magsalita ng may kababaang loob at makinig ng may pag-unawa. Ibalik mo ang paggalang kung ito'y nawala. Palalimin mo ang pag-ibig kung ito'y nanghina. At kung may relasyon na hindi mo kalooban, bigyan mo kami ng kaliwanagan at kapayapaan upang makapagdesisyon ng tama. Ama, itinataas din namin ang aming emosyon sa iyo. Kung may galit na matagal nang nakatago, palitan mo ito ng kapayapaan. Kung may takot na matagal nang sumisikil, palitan mo ito ng lakas. Kung may kalungkutan na paulit-ulit na bumabalik, palitan mo ito ng kagalakan na mula sa iyo. Kung may pagkabalisa na hindi namin kayang kontrolin, tulungan mo kaming huminga sa presensya mo at maniwalang hawak mo ang lahat. Panginoon, hinihiling namin ang pag-iingat mo sa bawat hakbang na gagawin namin ngayong araw. Ilayo mo kami sa panganib na hindi namin nakikita. Ilayo mo kami sa maling tao, maling salita, maling desisyon at maling direksyon. Paligiran mo kami ng iyong mga anghel. Takpan mo ng iyong dugo ang bawat kalsadang dadaanan namin, bawat lugar na pupuntahan namin at bawat sitwasyong papasukan namin. Huwag mong hayaang kami ay malinlang o mabitag ng kaaway. Ama, hinihiling namin ang paglilinaw ng iyong tinig. Sa dami ng ingay ng mundo, ang dami ng hinaing ng puso at dami ng sitwasyong nag-aagawan ng aming atensyon, turuan mo kaming makinig sa iyo ng malinaw. Tulungan mo kaming kilalanin kung ano ang tinig mo at kung ano ang tinig ng kaaway. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa paggalaw ng iyong espiritu at maging handa sa pagtalima sa anumang inuutos mo. Panginoon, dinudulog namin sa iyo ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Alam mo kung ano ang kulang, alam mo kung ano ang sobra, alam mo kung ano ang dapat alisin at ano ang dapat idagdag. Hinihiling namin na magtustus ka ayon sa iyong kayamanan, hindi ayon sa kakulangan ng mundo. Buksan mo ang pintuan ng probisyon. Ipadala mo ang tamang tao, tamang tulong, tamang pagkakataon. At turuan mo rin kaming maging mapagpasalamat sa halaga ng bawat biyaya. Ama, hinihiling namin na bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba. Palambutin mo ang aming kalooban kung ito'y tumitigas dahil sa sakit o pagod. Alisin mo ang pagiging padalos-dalos at palitan ng mahinahong espiritu. Alisin mo ang pagiging mapagmataas at palitan ng puso na handang matuto, handang sumunod at handang magpakumbaba. At kung kami man ay nakasakit, bigyan mo kami ng tapang upang humingi ng tawad. Kung kami man ay nasaktan, bigyan mo kami ng biyaya upang magpatawad. Panginoon, sa oras na ito ay inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahinaan, hindi upang ikahiya, kundi upang ipahayag na kailangan ka namin. Kailangan ka namin sa aming pag-iisip,
sa aming damdamin, sa aming araw-araw na paggawa at sa bawat desisyon na kinakaharap namin. Huwag mong hayaang ang aming kahinaan ang magdikta ng direksyon namin. Sa halip, hayaan mong ang iyong lakas ang maging sandigan namin. Ama, kung may mga salitang nasabi sa amin na nanakit o nag-iwan ng marka sa aming puso, hinihiling namin na hilumin mo iyon. Putulin mo ang kapangyarihan ng mga salitang hindi mula sa iyo, mga salitang nagdulot ng hiya, pagdududa, takot o pagbagsak ng aming kumpiyansa. Palitan mo ang mga maling salita ng katotohanan na ikaw ang nagsabi na mahal mo kami, pinili mo kami at may layunin ka sa buhay namin. Panginoon, hinihiling namin na ngayong araw ay maranasan namin ang presensya mo kahit sa mga simpleng bagay. Sa aming paglakad, sa aming pagtatrabaho, sa aming pakikipag-usap, sa aming pagpapahinga, naway maramdaman namin na ikaw ay kasama. At kung kami man ay biglang atakihin ng pag-aalala, takot o pagod, paalalahanan mo kaming ang presensya mo ay sapat upang kumalma ang aming puso. Ama, habang papalapit kami sa susunod na bahagi ng panalangin ito, hinihiling namin ang pagtutok ng aming puso. Huwag mong hayaang manghina kami. Huwag mong hayaang mawala ang aming atensyon. Huwag mong hayaang takpan ng mga alalahanin ang kapayapaang ibinubuhos mo ngayon. Ihanda mo kami, Panginoon, para sa mas malalim pang paglapit sa iyo sa susunod na sandali. I-type ang sa Panginoon, ako'y magkakaroon ng lakas kung pinaniniwalaan mo siyang tapat at laging nariyan. Ama naming mapagmahal, habang nagpapatuloy kami sa iyong presensya, hinihiling namin na lalo mong pagaanin ang aming loob. Ang araw na ito, Panginoon, ay hinaharap namin ng may pananampalataya, ngunit hindi namin maikakaila na may mga bahagi ng aming puso na nangangailangan pa rin ng paggabay mo. Kaya ngayon, Ama, inihahandog namin ang mga sandaling ito bilang oras ng paglapit, paghilom at pagtanggap ng iyong kapangyarihan. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming isip. Kung minsan ay napupuno ito ng pag-aalala, pagod at mga iniisip na paulit-ulit bumabalik upang guluhin kami. Ngunit sa oras na ito, ipinapaubaya namin sa iyo ang lahat ng iyon. Palitan mo ang kaguluhan ng kapayapaan. Palitan mo ang pag-aalinlangan ng katiyakan at palitan mo ang bigat ng pag-asa. Hayaan mong ang bawat kaisipang hindi mula sa iyo ay mawala at ang bawat salita mo ay maging gabay namin sa buong araw. Ama, inilalapit din namin ang aming disiplina sa buhay. Maraming pagkakataon na nais naming magbago, ngunit nahihirapan kaming magsimula. Kaya hinihiling namin ang grasya upang maging mas matatag sa aming mga ginagawa, maging sa maliliit na bagay. Turuan mo kaming maging mas maingat sa aming oras, mas responsable sa aming tungkulin at mas mahinahon sa aming mga reaksyon. Huwag mong hayaan na ang aming mga kahinaan ang humadlang sa pag-unlad na nais mo para sa amin. Panginoon, hinihiling din namin ang lakas upang manatiling matibay sa gitna ng mga pagsubok. Alam mo ang mga hamon na hindi namin sinasabi kahit kanino. Alam mo ang mga laban na tanging ikaw lamang ang nakakaalam. Sa oras na ito, Ama, idinudulog namin ang aming pagod at hinihiling namin ang iyong lakas na magbigay tibay sa aming spirito. Hindi namin kayang lumakad ng mag-isa, kaya't umaasa kami sa iyong kapangyarihan na magpapatatag sa amin. Ama, tulungan mo kaming maging handang tumanggap ng bagong bagay mula sa iyo. Maraming pagkakataon na nakakapit kami sa mga nakasanayan kahit hindi na ito mabuti para sa amin. Ngayon, hinihiling namin ang tapang upang yakapin ang bago, ang bagong pag-iisip, bagong lakad, bagong pagpapala, bagong direksyon. Huwag mong hayaang matali kami sa nakaraan. Gabayan mo kami upang makita namin ang mga pintong binubuksan mo ngayon. Panginoon, hinihiling din namin ang kababaang loob upang matutong maging mapagpasensya.
Sa mga sitwasyong hindi namin kontrolado, sa mga taong mahirap pakitunguhan at sa mga sandaling nais naming sumuko, turuan mo kaming maging kalmado, tulungan mo kaming maging mas maunawain, at higit sa lahat, tulungan mo kaming maging mas mapagmahal. Hayaan mong ang pag-uugali namin ay magpakita ng karakter ni Kristo. Ama, inilalapit namin ang aming espiritual na buhay. Hinihiling namin na palalimin mo ang uhaw namin sa iyo. Pukawin mo ang apoy na minsan ay nanlamig. Ibalik mo ang siglang magbasa ng iyong salita, ang siglang manalangin, ang siglang sumamba, at ang siglang sumunod sa iyo ng tapat. Kung may bahagi ng aming puso na naging malamig, paiinitin mo ito. Kung may bahagi ng aming pananampalataya na nanghina, palakasin mo ito. At kung may bahagi ng aming paglalakad na natigil, pagalawin mo muli ito ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa mga lugar kung saan kailangan namin ng direksyon, hinihiling namin na bigyan mo kami ng malinaw na pangunawa. Ilayo mo kami sa pagkalito, ilayo mo kami sa maling akala, ilayo mo kami sa emosyon na nagbubulag, at ilapit mo kami sa katotohanang nagmumula sa iyo. Kung may landas na tama para sa amin, ipakita mo ng may linaw. Kung may landas na dapat naming iwasan, isara mo ng buong tapang upang hindi kami lumakad sa panganib. Ama, hinihiling namin ang biyaya upang maging mas mapagpasalamat. Sa gitna ng mga hinihintay naming sagot, turuan mo kaming makita ang mga biyayang nasa harapan na namin. Sa halip na magreklamo, turuan mo kaming magpasalamat. Sa halip na makita ang kulang, turuan mo kaming pahalagahan ang meron. Sa halip na maiinip, turuan mo kaming magtiwala. Sapagkat ang pusong marunong magpasalamat ay pusong handang tumanggap pa. Panginoon, idinudulog namin sa iyo ang aming mga responsibilidad. Minsan ay mabigat, minsan ay nakakapagod, minsan ay parang hindi na namin kaya. Ngunit salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa mga tungkuling ito. Turuan mo kaming gawin ang bawat gawain ng may karunungan, hindi pagmamadali. Turuan mo kaming magpahinga kung kinakailangan. At turuan mo kaming magtiwala sa oras mo, hindi sa oras namin. Ama, hinihiling namin ang kapayapaan sa aming tahanan. Maging lugar ito ng katahimikan, hindi sigawan. Maging lugar ito ng pag-ibig, hindi tensyon. Maging lugar ito ng pag-uunawaan, hindi pagkakawatak-watak. Hayaang ang bawat taong papasok sa aming tahanan ay maramdaman ang presensya mo. At hayaan mong maging ligtas na lugar ito para sa aming pamilya, kung saan ang bawat isa ay maaaring maging totoo at maramdaman ang pagmamahal. Panginoon, idinadalangin namin na alisin mo ang anumang dalang hindi namin dapat buhatin, mga bagay na hindi mo ipinapasan sa amin, ngunit kami ang nagpupumilit dalhin. Bigyan mo kami ng kamalayang makita kung ano ang dapat na hirangin mo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa halip na umasa sa aming sariling lakas. Ama, habang papalapit kami sa susunod na bahagi ng panalangin, hinihiling namin na patuloy mong patatagin ang aming puso. Huwag mong hayaan na mawala ang pagnanais naming marinig ka. Huwag mong hayaan na makulayan ng pagod ang uhaw namin sa iyo. At huwag mong hayaang makahadlang ang anumang kalituhan sa pagtanggap namin ng iyong kapayapaan. Panginoon, patuloy naming ibinubukas ang aming mga puso. Patuloy naming tinatanggap ang iyong presensya at patuloy naming hinahanap ang iyong tinig habang nagpapatuloy kami sa mas malalim pang pananalangin. Itay pang sa Panginoon, ako'y magkakaroon ng bagong simula kung pinaniniwalaan mo siyang nagbibigay ng biyaya araw-araw. Ama naming dakila, salamat dahil sa bawat sandaling lumalapit kami sa iyo, may ibinubukas kang bagong pangunawa, bagong tibay, at bagong kapayapaan.
Salamat dahil hindi mo kami hinahayaan na manatiling pareho. Sa bawat paglapit namin sa iyo, may binabago ka, may inaangat ka, at may inaayos ka. Panginoon, sa oras na ito ay inihahandog namin sa iyo ang aming puso upang lalo mong ihanay sa iyong kalooban. Kung may bahagi ng aming pagkatao na hindi pa lubos na sumusunod sa iyo, hipuin mo ito. Kung may kaisipan o asal na kailangan pang hubugin, hayaang ang iyong kamay ang magtuwid. At kung may emosyon na hindi namin maunawaan, ikaw ang maging tagapagsalin ng aming nararamdaman. Bigyan mo kami ng puso na handang magpasakop at magtiwala sa direksyong ibinibigay mo. Ama, inilalapit namin ang aming mga araw na darating. Hindi namin alam ang bawat detalye, ngunit alam namin ang isa na may hawak nito. At dahil hawak mo ang bukas, hindi namin kailangang mabahala. Turuan mo kaming maglakad ng may pananampalataya, hindi ayon sa aming nakikita, kundi ayon sa iyong salita. Kung may mga laban na naghihintay, ihanda mo kami. Kung may mga biyayang parating, buksan mo ang aming puso upang tanggapin. At kung may mga pagsubok na darating upang patatagin kami, bigyan mo kami ng lakas upang manatiling nakatayo. Panginoon, hinihiling namin sa iyo ang espiritu ng karunungan sa pakikitungo sa mga tao. Tulungan mo kaming maging maingat sa aming mga salita, sapagkat alam naming ang isang maling salita ay maaaring magdulot ng sakit at ang isang tamang salita ay maaaring magdala ng kagalingan. Bigyan mo kami ng mata na nakikita ang kabutihan sa iba, hindi ang kahinaan. Bigyan mo kami ng taingang marunong makinig ng may tunay na pag-unawa. At bigyan mo kami ng bibig na nagsasalita ng may pagmamahal at biyaya. Ama, inilalapit namin ang aming mga responsibilidad sa loob ng aming pamilya. Alam mo ang bigat ng pagiging magulang, ng pagiging asawa, ng pagiging anak, ng pagiging haligi o ilaw ng tahanan. Sa oras na ito, hinihiling namin ang biyaya upang magampanan ang bawat tungkulin nang hindi napapagod sa espiritu. Tulungan mo kaming maging mas mahabagin, mas matyaga at mas mapagmatyag sa pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay. At turuan mo kaming maging instrumento ng kapayapaan sa loob ng aming tahanan. Panginoon, inilalapit din namin ang aming mga nararamdaman na hindi namin maipaliwanag. Ang lungkot na dumarating ng walang dahilan. Ang pangamba na bigla na lang sumusulpot. Ang pagdaramdam na hindi namin alam kung saan nagmula. Ama, hawakan mo ang aming puso at pakalmahin mo ito. Paalalahanan mo kami na ligtas kami sa iyong mga kamay, na walang emosyon ang mas malakas kaysa sa kapangyarihan mo, at walang bagyong hindi kayang patahimikin ng tinig mo. Ama, hinihiling namin ang biyaya upang maging matibay sa gitna ng mga tukso. Kung may paparating na pagsubok sa aming pag-uugali, palakasin mo ang aming paninindigan. Kung may tuksong gustong sumira ng aming isipan, bigyan mo kami ng karunungan upang makaiwas. At kung may pagkakataong mahulog kami, hiling namin ang grasya na bumangon muli ng may kababaang loob at may pagnanais na magpatuloy sa tamang landas. Panginoon, dinggin mo rin ang panalangin namin para sa aming mga ginagawa araw-araw. Kung kami man ay magtatrabaho, maglalakad, mag-aalaga, maglilingkod o haharap sa mga tungkulin, hiling namin na punuin mo ang bawat kilos namin ng kahulugan. Huwag mo kaming hayaang mabuhay nang parang inuulit lang ang kahapon. Sa halip, bigyan mo kami ng bagong sigla at bagong pananaw upang makita ang kagandahan sa bawat gawain. Gawin mo kaming mas masinop, mas maingat, at mas may malasakit sa bawat ginagawa namin. Ama, inilalapit namin ang aming kaligtasan sa lahat ng aming lakad ngayong araw. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, anumang kapariwaraan, anumang panganib na ipinlano ng kaaway. Palibutan mo kami ng iyong espiritual na proteksyon. Huwag mong hayaang makalapit ang anumang balak na hindi mo kalooban.
At kung may panganib man na hindi namin nakikita, Ikaw ang maging panangga namin. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang aming pag-unlad sa pag-uugali at karakter. Palambutin mo ang aming puso kung ito'y naging matigas dahil sa mga karanasan namin. Bawasan mo ang aming pagiging padalos-dalos. Ituwid mo ang aming mga reaksyon kung ito'y nagdudulot ng hidwaan. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba sa tagumpay at matatag sa pagsubok. At higit sa lahat, turuan mo kaming maging tapat sa maliit na bagay upang pagkatiwalaan mo kami ng mas malaki. Ama, sa gitna ng aming paglalakbay, madalas ay nakakaramdam kami ng pagod hindi lamang sa katawan kundi sa isipan at espiritu. Sa oras na ito, hinihiling namin ang kapahingahan na nagmumula lamang sa iyo. Yung kapahingahang hindi pisikal lamang kundi kapahingahan ng kaluluwa. Tulungan mo kaming bumitaw sa mga alalahaning hindi namin kayang kontrolin. Tulungan mo kaming mamuhay nang hindi inaalala ang bawat bagay, kundi nagtitiwala sa bawat hakbang na ikaw ang gumagabay. Panginoon, habang nakaluhod ang espiritu namin sa harapan mo, hinihiling namin na lalo mong limpyuhin ang aming puso. Kung may natitirang yabang, alisin mo. Kung may natitirang pagkainggit, tanggalin mo. Kung may natitirang galit, palitan mo ng kapayapaan. Kung may natitirang takot, palitan mo ng lakas. Gawin mo kaming sisidlan na malaya sa anumang bigat upang mas mapuno ng iyong presensya. Ama, ipagpatuloy mo ang paghipo sa amin habang papalalim ng papalalim ang panalangin. Ibaon mo sa aming puso ang katiyakang may ginagawa ka kahit hindi namin nakikita. At habang kami ay nagpapatuloy, hayaan mong mas maintindihan namin ang lawak ng pag-ibig mo at ang lalim ng awa mo. Panginoon, inihahanda namin ang aming puso para sa susunod na yugto ng panalangin ito. Nais naming maramdaman ka ng mas matindi at marinig ka ng mas malinaw. Ama naming banal, habang ipinagpapatuloy namin ang panalangin ito, lalo naming nararamdaman ang kapayapaang bumabalot sa aming espiritu. Salamat dahil sa bawat sandaling kasama ka namin, may ibinubukas kang bago at may pinapatatag kang bahagi ng aming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, hinahayaan naming maging ganap ang paghahari mo sa aming puso. Pawiin mo ang anumang natitirang pagkabalisa at palitan mo ng panatag na tiwala sa iyo. Panginoon, inilalapit namin ang aming kakayahang magmahal. Alam mo na minsan ay napapagod ang aming puso, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa bigat ng mga pinagdaanan namin. Kaya sa oras na ito, hinihiling namin ang pagmamahal na nagmumula sa iyo, pagmamahal na hindi madaling mapagod, hindi madaling masaktan, at hindi madaling sumuko. Bigyan mo kami ng puso na kayang magmahal ng tapat, magmahal ng malinis, at magmahal ng walang hinihinging kapalit. At kung kailangan naming maging mas maunawain, turuan mo kaming umunawa. Kung kailangan naming maging mas mahinahon, hubugin mo kami ayon sa karakter mo. Ama, inilalapit namin ang aming kakayahang magpatawad. Maraming tao ang nakasakit sa amin sa iba't ibang paraan. Maraming alaala ang minsang nag-iwan ng sugat. Ngunit ngayon, Panginoon, hindi namin nais bitbitin ang mga ito. Hindi namin nais na ang mga pait na nakaraan ang patuloy na kumontrol sa aming damdamin. Kaya hinihingi namin ang biyaya upang tuluyang palayain ang mga taong minsan naming kinabiguan. Hinihingi namin ang kapangyarihang kayang magbura ng sakit at magbukas ng bagong kabanata. At kung ang pagpapatawad ay hindi namin kayang gawin kaagad, bigyan mo kami ng proseso at lakas upang makarating doon. Panginoon, hinihiling din namin ang karunungang magpigil sa aming mga salita. Minsan ay nakapagsasabi kami ng hindi pinag-iisipan at nasasaktan namin ang mahal namin. Minsan ay nakapagbibitaw kami ng salitang hindi kailangan,
Kaya ngayon, Ama, hinihiling namin na bantayan mo ang aming labi, gabayan mo ang aming dila, at bawat salitang aming bibitawan, nawa ay maging instrumento ng pagpapagaling at hindi pamiminsala. Turuan mo kaming magsalita lamang ng mga bagay na nakapagbibigay buhay. Ama, inilalapit namin ang aming tiwala sa iyo, lalo na sa mga bahagi ng aming buhay na parang hindi gumagalaw. May mga sitwasyon na tila paulit-ulit at walang pagbabago. May mga panalangin tila hindi pa tinutugon. Ngunit ngayon, inaangkin namin ang katotohanang hindi ka kailanman nahuhuli, hindi ka nakakalimot, at hindi mo kami pinababayaan. Kung may mga proseso kaming pinagdadaanan, turuan mo kaming magtiwala sa tamang panahon mo. Kung may paghihintay, turuan mo kaming maging matiyaga. At kung may pansamantalang pananahimik ipaalala mo na ang pananahimik mo ay hindi kawalan ng pagtugon, ngunit paghahanda sa mas higit na pagpapala. Panginoon, hinihiling namin ang kapayapaang mental. Alisin mo ang sobrang pag-overthink, ang mga takot na walang malinaw na dahilan, ang mga kaisipang lumalayo sa katotohanan mo. Palitan mo ng malinaw na pag-iisip, matatag na perspektiba at paniniwalang ikaw ang may kontrol. Bigyan mo kami ng kakayahang itigil ang mga kaisipang hindi mula sa iyo at punuin ang aming isipan ng mga salita mong nagbibigay buhay. Ama, dinudulog namin ang aming mga responsibilidad sa lipunan, sa trabaho, sa komunidad, sa mga taong umaasa sa amin. Turuan mo kaming maging ilaw kahit sa pinakamadilim na lugar. Turuan mo kaming maging asin kahit sa mga pagkakataong parang walang nakikinig. Turuan mo kaming maging matatag na patotoo sa kung paano ang isang anak ng Diyos ay mamuhay ng may integridad at paggalang. Huwag mong hayaang mawala ang aming identidad dahil sa presyon ng mundo. Sa halip, gamitin mo kami bilang halimbawa ng katapatan at pag-ibig. Panginoon, inilalapit namin ang aming pagdedesisyon sa araw-araw. Marami kaming haharapin. Marami kaming kailangan pag-isipan. Marami kaming kailangang piliin. Kaya hinihiling namin ang karunungang tumigil at kumonsulta muna sa iyo bago gumawa ng hakbang. Turuan mo kaming hindi magpadalos-dalos. Turuan mo kaming huwag magpasya dahil sa takot o pagmamadali. At turuan mo kaming makita ang direksyon mo kahit sa maliliit na bagay. Ama, hinihiling din namin ang lakas ng loob upang harapin ang mga katotohanang mahirap tanggapin. Kung may mga bagay sa aming buhay na kailangang baguhin, bigyan mo kami ng tapang. Kung may relasyon na kailangang ayusin, tulungan mo kaming magsimula. Kung may gawaing dapat ng tigilan, bigyan mo kami ng lakas na umiwas. At kung may hakbang na dapat naming gawin, itulak mo kami sa tamang direksyon ng may kapanatagan. Panginoon, inilalapit namin ang aming katahimikan sa iyo. Sa mundong puno ng ingay, puno ng opinyon, puno ng expectations, turuan mo kaming humanap ng sandaling tahimik upang magpahinga sa presensya mo. Turuan mo kaming pakinggan ang iyong mensahe sa gitna ng katahimikan. Turuan mo kaming pahalagahan ang mga oras na walang ginagawa kundi ang huminga at magpasalamat. Dahil sa katahimikan, mas naririnig namin ang tinig mo. Ama, idinudulog namin sa iyo ang aming katapatan. Huwag mo kaming hayaang maging pabago-bago sa aming pananalig. Hayaan mong manatili kaming tapat sa iyo kahit hindi malinaw ang hinaharap. Hayaan mong manatili kaming tapat kahit may pagsubok. Hayaan mong manatili kaming tapat kahit may pagod. At hayaan mong manatili kaming tapat hindi dahil sa kung anong nakukuha namin, kundi dahil mahal ka namin at naniniwala kami sa kabutihan mo. Panginoon, sa mga sandaling nararamdaman namin na parang wala kaming halaga, paalalahanan mo kaming ikaw ang nagbigay sa amin ng identity, hindi kami produkto ng aming mga pagkakamali.
Hindi kami label ng aming sugat, hindi kami limitado ng aming kahapon, kundi kami ay anak mo minahal bago pa kami isinilang, pinili bago pa kami nakapili, at tinubos bago pa kami natawag na nananampalataya. Ama, habang papalapit kami sa susunod pang bahagi ng panalangin ito, hinihiling namin na patuloy mong ihanda ang aming puso, palalimin mo pa ang aming pananampalataya. Palawakin mo ang aming pag-unawa at pasiglahin mo ang aming espiritu. Huwag mong hayaang ang sinumang puwersa ng kadiliman ay makahadlang sa pagtanggap namin ng iyong salita. Panginoon, nais naming magpatuloy. Nais naming mas maranasan. Kapa, mas makilala. Kapa, at mas maunawaan ang puso mo. Nangun, kasan, dingmon, ding, dangon, Ama naming banal at tapat, habang dumadaloy ang panalangin ito, lalo naming nararamdaman ang katahimikan at katiyakang mula sa iyo. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng aming iniisip at pinapasan, may presensya kang nagdadala ng kapayapaan na hindi namin kayang ipaliwanag. Ngayon, Panginoon, inihahandog namin ang oras na ito upang mas lumalim pa ang pakikipagniig namin sa iyo. Hinihiling namin na ang bawat bahagi ng aming puso ay maging bukas sa liwanag mo. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming emosyonal na katatagan. Maraming pagkakataon na kahit matatag kami sa panlabas, may bahagi ng aming puso na nadudurog sa loob. May mga luha kaming pinipigilan, may mga pangyayaring hindi namin kayang tanggapin, at may mga salitang patuloy na nag-iiwan ng marka sa aming puso. Kaya ngayon, Ama, hinihiling namin na ikaw ang magpatatag sa amin. Hayaan mong ang kapayapaan mo ang pumuno sa mga puwang na iniwan ng sakit. Hayaan mong ang pag-ibig mo ang magtahi sa mga pirasong nagkawatak-watak. Hayaan mong ang kabutihan mo ang mag-ahon sa amin mula sa anumang emosyonal na bigat. Ama, inilalapit namin sa iyo ang bahagi ng aming buhay kung saan kami madalas masaktan dahil sa hindi natutupad na inaasahan. Alam mo ang mga sandaling naghintay kami ngunit walang dumating. Alam mo ang mga oras na nagbigay kami ng sobra ngunit tila walang ibinalik. At alam mo rin ang mga panahong nakaramdam kami ng pangungulila kahit nasa gitna kami ng maraming tao. Panginoon, hilumin mo ang mga bahaging iyon. Ibalik mo ang katatagan at ipakita mo na hindi namin kailangang maghanap ng validation mula sa mundo sapagkat sapat ng ikaw ang nagsasabing mahal mo kami at hindi kami nag-iisa. Panginoon, inilalapit namin ang aming pananaw. Minsan ay nagiging masyado kaming nakatuon sa kung ano ang mali, sa kung ano ang kulang at sa kung ano ang hindi nangyayari. Hinihiling namin na baguhin mo ang lente na pinagmamasdan namin ang buhay. Bigyan mo kami ng mata na marunong makakita ng kabutihan kahit sa maliliit na bagay. Bigyan mo kami ng pusong nakakakita ng pag-asa kahit sa gitna ng dilim. At bigyan mo kami ng espiritong marunong maniwala na kahit hindi namin makita ang buong larawan, ikaw ay gumagawa sa likod ng lahat. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming pakikipagkapwa. Hindi madali ang makitungo sa iba, lalo na kapag hindi namin alam ang pinagdadaanan nila. Hinihiling namin ang biyayang maging mas mahinahon, mas matiisin, at mas may paggalang sa bawat taong nakakasalamuha namin. Turuan mo kaming hindi agad maghusga. Turuan mo kaming maging sensitibo sa pangangailangan ng iba. At higit sa lahat, turuan mo kaming maging daluyan ng kaluwalhatian mo sa pamamagitan ng aming pag-uugali. Panginoon, idinudulog namin ang aming lakas para sa mga hamon na darating. Alam mong may mga bagay kaming kinakatakutan, may mga sitwasyong nagpapahina sa aming loob bago pa man namin harapin. Ngunit ngayon, Ama, nagpapasakop kami sa kapangyarihan mo. Bigyan mo kami ng lakas na hindi galing sa aming sarili, lakas na kayang tumayo kahit sa gitna ng pagsubok, lakas na kayang ngumiti
kahit may pinagdadaanan. Lakas na kayang magpatuloy kahit parang walang direksyon. At lakas na kayang kumapit sa iyo kahit hindi namin makita ang kasagutan. Ama, itinataas namin ang aming kalinawan ng isip. Sa pagmamadali ng araw-araw, madalas ay napupuno kami ng gulo at pagkalito. Kaya ngayon, hinihingi namin ang talas ng isip na nagmumula lamang sa iyo, talas na kayang magdesisyon ng may karunungan, talas na kayang tumukoy kung ano ang tama at kung ano ang hindi, talas na kayang pumili ng kapayapaan kaysa kaguluhan, at talas na kayang makilala ang tawag mo kahit napakaraming tinig ang umaagaw sa aming pansin. Panginoon, inilalapit namin ang aming pagnanais na maging mas malapit sa iyo. May mga araw na parang napakalayo mo, pero alam naming hindi ikaw ang lumalayo kami, ang minsan nawawala ng direksyon. Kaya ngayon, hinihiling namin na hilahin mo kami pabalik sa sentro mo. Ibalik mo kami sa lugar ng pagsamba. Ibalik mo kami sa lugar ng pananalig. Ibalik mo kami sa lugar ng pagpapakumbaba. At ibalik mo kami sa lugar kung saan malinaw naming naririnig ang tinig mo. Ama, isinusuko namin sa iyo ang mga sikretong lungkot na tinatago namin kahit sa sarili namin, ang mga paghihinagpis na ayaw naming aminin, ang mga katanungang hindi namin maipahayag, at ang bigat na nakapatong sa balikat namin. Sa oras na ito, hinahayaan namin na ikaw ang magtanggal ng mga pasaning iyon, sapagkat ang kapahingahan mo ang kailangan namin. Hindi ang pagdadala ng mga bagay na hindi naman namin kayang solusyonan. Panginoon, hinihiling namin ang paggabay mo sa aming paglakad ngayong araw. Kung mayroong sitwasyon na hindi mo kalooban, huwag mong hayaang mapunta kami doon. Kung mayroong taong hindi mo ninanais na makaapekto sa amin, ilayo mo kami. Kung mayroong balak na hindi mo para sa amin, itikom mo ang pinto. At kung mayroong landas na nais mong tahakin namin, gabayan mo ang aming mga hakbang patungo rito ng may kapayapaan. Ama, hinihiling namin ang kapayapaan hindi lamang sa aming puso, kundi sa buong kapaligiran namin. Sa aming tahanan, sa aming lugar ng trabaho, sa mga relasyong meron kami, at sa mga sitwasyong papasukin namin. Nawa ang kapayapaang dala mo ay maging malinaw na presensya kahit hindi namin ito sambitin. Hayaan mong makita ng mga tao sa paligid namin na ang kapayapaan namin ay hindi galing sa mundo kundi galing sa iyo. Panginoon, habang papalalim kami sa panalangin ito, lalong tumitibay ang aming paniniwala na may ginagawa kang hindi namin nakikita. At habang patuloy kaming humihinga sa presensya mo, hinahayaan naming ang puso namin ay maging handa para sa mas malalim pang pakikipagniig sa iyo. Ama, ipinahahanda namin ang aming sarili para sa susunod na pagdaloy ng iyong salita. I-comment, ang Panginoon ang aking katiyakan, kung naniniwala kang siya ang hindi magmamaliw at laging may plano sa iyo. Ama naming mapagkalinga, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ito, lalo naming nararanasan ang katahimikan na nagmumula lamang sa iyo. Sa bawat sandaling lumilipas, parang tinatanggal mo ang mga bigat na hindi namin kayang buhatin. Pinapalitan mo ng kapayapaan ang mga alalahanin, ng liwanag ang mga pagdududa, at ng pag-asa ang mga sandaling halos sumuko na ang aming puso. Salamat Panginoon dahil binibigyan mo kami ng pagkakataong huminga ng malalim sa presensya mo. Ama, inilalapit namin ngayon ang aming kakayahang magtiwala sa proseso na hindi namin lubos na nauunawaan. Alam namin na may mga bagay na hindi agad ibinibigay sa amin dahil may tinuturuan ka sa loob ng paghihintay. May mga araw na tila mahirap intindihin kung bakit kailangan pa naming dumaan sa ilang mga pagsubok, ngunit sa sandaling ito, hinahayaan naming ang pananampalataya ang mangibabaw kaysa sa aming damdamin. Panginoon, tulungan mo kaming matutong magtiwala kahit hindi namin nakikita ang resulta. Turuan mo kaming maniwalang may ginagawa kang mas malaki kaysa sa abot ng aming isip.
Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang mga sitwasyong hindi namin kayang pigilan. May mga pangyayaring nasa labas ng aming kontrol at kahit anong pag-aalala ang gawin namin, hindi ito nagbabago. Pero ikaw, Ama, kayang-kaya mong baguhin ang anumang hindi kayang ayusin ng tao. Kaya ngayon, iniiwan namin sa iyong mga kamay ang lahat ng hindi namin kayang hawakan. Alisin mo ang pakiramdam na kami ang dapat laging may solusyon. Palitan mo ito ng tiwalang ikaw ang Diyos na kumikilos sa tamang oras at sa tamang paraan. Ama, inilalapit namin ang aming ugnayan sa iyo. Kung minsan ay masyado kaming nalulunod sa ingay ng mundo kaya hindi namin marinig ang tinig mo. Ngayon, hinihiling namin ang biyaya na maging sensitibo sa bawat bulong ng iyong espiritu. Gawin mong malinaw sa amin kung ano ang nais mong gawin namin, saan mo nais dalhin ang aming mga paa at kung ano ang nais mong baguhin sa loob namin. Ibaon mo sa aming puso ang pagnanais na laging unahin kabago ang lahat. Ama, idinudulog din namin sa iyo ang aming pang-araw-araw na pag-uugali. Turuan mo kaming maging tao ng kapayapaan sa aming pag-uusap, sa aming pagtatrabaho, sa aming pakikipagkapwa. Hayaan mong maging malinaw ang presensya mo. Huwag mo kaming hayaan na maging dala namin ang bigat ng galit o inis sa mga taong nakakasalamuha namin. Sa halip, bigyan mo kami ng puso na nakakaunawa at nakakapagbigay ng biyaya kahit hindi ito nararapat ibigay. Panginoon, hinihiling namin na baguhin mo ang aming reaksyon sa mga bagay na madalas nagpapahina sa amin. Kung dati ay agad kaming natatakot, turuan mo kaming tumigil at manalangin. Kung dati ay nagpapadala kami sa emosyon, turuan mo kaming huminga at magpakatatag. Kung dati ay sumasagot kami ng magaspang, turuan mo kaming maging mahinahon. Kung dati ay nagagalit kami agad, turuan mo kaming maging mapagpasensya. Ikaw ang Diyos na kayang baguhin hindi lamang ang kalagayan namin, kundi maging ang aming karakter. Ama, inilalapit namin sa iyo ang mga hangarin ng aming puso para sa ikabubuti ng aming pamilya. Hinihiling namin na palawakin mo ang aming pag-unawa sa aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo kaming maging mas present, mas mahinahon at mas may malasakit. Huwag mong hayaang maubos kami sa mga alalahanin sa labas at makalimutan namin ang mga taong ibinigay mo sa amin. Turuan mo kaming ipakita sa kanila ang pag-ibig na hindi lumilipas, pag-unawang hindi nauubos at pangangalagang mayroong kabutihan. Panginoon, hinihiling namin ang proteksyon mo laban sa anumang espiritual na panganib. Ilayo mo kami sa mga impluensya na naglalayo sa amin sa iyo. Ilayo mo kami sa mga tinig na nagpapaduda sa aming pananampalataya. Ilayo mo kami sa mga oportunidad na mukhang maganda ngunit hindi mula sa iyo. Bigyan mo kami ng espiritual na paningin upang makita ang mga patibong ng kaaway at makaiwas bago pa ito magdulot ng pinsala sa aming buhay. Ama, sa oras na ito ay inilalapit namin ang aming loob na madalas nasasaktan kahit sa mga simpleng bagay. Hinihiling namin ang katatagan upang hindi madala ng mga salitang hindi naman dapat pinapahalagahan. Turuan mo kaming hindi maging sensitibo sa mga bagay na hindi mo naman sinabi. Palitan mo ang sobrang pag-intindi ng malayang puso na kayang magpatawad, ngumiti, at magpatuloy ng hindi nagdadala ng sama ng loob. Panginoon, idinudulog namin ang aming pagnanais na maging mas matatag sa pananampalataya. May mga araw na malakas kami, ngunit may mga araw na nanghihina rin. Sa mga araw na hindi namin ramdam ang presensya mo, tulungan mo kaming manatiling tapat. Sa mga araw na nahihirapan kaming magdasal, paalalahanan mo kaming mahalaga ang bawat salita. At sa mga araw na hindi namin makita ang sagot sa aming panalangin, turuan mo kaming magtiwalang may ginagawa ka kahit tahimik ka. Ama,
hinihiling namin na patuloy mong dalisayin ang aming puso. Dalisayin mo ang aming hangarin, dalisayin mo ang aming layunin, dalisayin mo ang aming pagnanais na lumakad sa kalooban mo. Kung may maling motibo, alisin mo. Kung may maling direksyon, itama mo. Kung may maling pag-iisip, iwasto mo. At kung may bahagi ng katauhan namin na kailangang baguhin, simulan mo ngayon. Panginoon, habang papalapit kami sa susunod na bahagi ng panalangin, nararamdaman namin na mas lumalalim ang pagtanggap namin sa iyo. Mas nagiging malinaw ang iyong presensya, mas nagiging payapa ang aming isipan, at mas nagiging handa ang aming puso para sa susunod mong gagawin. Ama naming nasa langit, habang dumadaloy ang panalangin ito, lalo naming nararamdaman ang pagyakap mo sa aming pagod na puso. Salamat dahil hindi ka nagsasawa sa amin. Salamat dahil kilalang kilala mo kami, kasama ang lahat ng kahinaan namin, at minamahal mo pa rin kami ng buo. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin na patuloy mong gawin ang nais mong gawin sa aming buhay. Hinihiling namin na habang nananalangin kami, unti-unti mong hinuhubog ang mga bahagi ng aming pagkatao na kailangan ng paggabay mo. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming kapasidad na magpatuloy kahit mahirap. May mga araw na parabang bawat hakbang ay may kasamang bigat. May mga oras na tila nauubos ang aming inspirasyon. Ngunit ngayon, hinihiling namin ang lakas na hindi nagmumula sa aming sarili, kundi nagmumula sa iyo. Bigyan mo kami ng determinasyon na magpatuloy kahit hindi namin nakikita ang kabuuan ng landas. Bigyan mo kami ng tibay na hindi sumusuko kahit may mga pagsubok, at bigyan mo kami ng tapang na humakbang pa rin kahit hindi malinaw ang susunod na mangyayari. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang mga lihim na takot na pumapasok sa aming isipan tuwing kami ay nag-iisa. Ang mga takot na hindi namin nasasabi sa kahit sino. Ang mga pangambang patuloy na kumakatok sa aming puso. Sa bawat takot na iyon, Ama, ipakita mo ang katotohanan na ikaw ay mas malaki, mas makapangyarihan, mas maaasahan. Tulungan mo kaming palitan ang takot ng tiwala at palitan ang pagdududa ng pananalig na hindi matitinag. Ama, hinihiling namin ang biyaya upang maging handang tumanggap ng pagbabago. May mga bagay sa buhay namin na hindi namin kayang hawakan magpakailanman. May mga sitwasyon na kailangan naming isuko upang umusad. Kaya ngayon, hinihiling namin ang kababaang loob na tanggapin ang mga pagbabagong kailangan para sa aming ikabubuti. Turuan mo kaming huwag katakutan ang bagong direksyon. Turuan mo kaming huwag pigilan ang bagong oportunidad. At turuan mo kaming huwag kalimutan na ikaw ang gumagabay sa lahat. Panginoon, inilalapit namin ang aming pangangailangan ng katahimikan sa kalagitnaan ng mga panggugulo. Hindi madali ang manatiling payapa kapag maraming inaasikaso, maraming iniisip at maraming pinahahalagahan. Ngunit hinihiling namin na sa gitna nito, ang presensya mo ang maging sandigan namin. Kahit maingay ang paligid, hayaan mong tahimik ang aming puso. Kahit magulo ang mga pangyayari, hayaan mong panatag ang aming isipan. Ang kapayapaan mo ang magbibigay sa amin ng bagong lakas upang magpatuloy ng hindi napapagod sa loob. Ama, hinihiling namin na palalimin mo ang aming pag-unawa sa sarili namin. Marami kaming ginagawang hindi namin nauunawaan ang ugat. Marami kaming reaksyong hindi namin alam kung bakit ganoon. Kaya hinihiling namin ang karunungang kilalanin ang mga ugat ng aming emosyon upang mas maayos naming harapin ang mga ito sa presensya mo. Tulungan mo kaming maging mas maingat sa aming damdamin at mas mapagmatyag sa mga bagay na nag-uugat sa aming puso. Panginoon, idinudulog namin sa iyo ang aming paglakad bilang tagadala ng liwanag. Hindi madali ang maging liwanag sa mundo na puno ng galit, pag-aaway at paghihiwalay.
ngunit hinirang mo kami upang maging asin at ilaw. Kaya ngayon hinihiling namin ang biyayang ipakita ang liwanag mo sa aming buhay. Huwag lamang sa mga malalaking bagay, kundi maging sa mga simpleng kilos tulad ng pagngiti, pag-unawa, pagdamay, at pagrespeto. Gawin mo kaming simbolo ng pag-asa sa mga taong nawawalan na nito. Ama, hinihiling namin ang karunungan upang pamahalaan ang aming oras. Madalas ay nauubusan kami ng lakas, hindi dahil sa bigat ng gawain, kundi dahil hindi namin naaayos ang oras namin. Turuan mo kaming unahin ang dapat unahin. Turuan mo kaming magpahinga kapag kailangang magpahinga. Turuan mo kaming hindi ubusin ang oras sa mga bagay na hindi nagdadala ng buhay. At turuan mo kaming ilaan ang tamang panahon sa mga taong mahalaga sa amin. Panginoon, inilalapit namin ang aming puso na madalas nagiging mabigat dahil sa mga salitang naririnig namin mula sa iba. Sa mga komento, puna, opinyon at paghusga na minsan ay palihim na sumasakit sa amin. Ngayon, hinihiling namin na alisin mo ang kapangyarihan ng mga salitang iyon. Hayaan mong ang tanging salita na may bigat sa aming buhay ay ang salita mo, ang salita mong nagsasabing mahal mo kami, ang salita mong nagsasabing may plano ka, ang salita mong nagsasabing hindi kami nag-iisa. Punasan mo ang bakas ng mga maling salitang nanakit sa amin at palitan ito ng katotohanang nagdadala ng pag-asa. Ama, hinihiling namin ang katapatan na manatiling totoo sa iyo kahit ano pa ang dumating. Huwag mo kaming hayaang lumayo sa iyo dahil sa pagod. Huwag mo kaming hayaang lumamig dahil sa problema. Huwag mo kaming hayaang magtampo dahil sa paghihintay. Sa halip, panatilihin mo kaming nakaangkla sa katotohanang hindi nagbabago ang pag-ibig mo. At dahil hindi nagbabago ang pag-ibig mo, hindi namin kailangang mangamba kahit hindi malinaw ang bukas. Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ito, hinihiling namin na idagdag mo pa ang kapayapaan sa aming puso. Ang kapayapaang hindi nakadepende sa sitwasyon. Ang kapayapaang hindi basta nawawala kapag may problema. Ang kapayapaang nakaugat sa presensya mo. Nawa ang kapayapaang ito ay manatili hindi lamang habang nananalangin kami, kundi hanggang sa buong maghapon. Ama, sa pagpapalalim namin sa panalangin, nararamdaman naming mas lumalambot ang aming puso. Mas nagiging handa kaming tanggapin ang nais mong ituro. Mas nagiging bukas kaming sundin ang nais mong ipagawa at mas nagiging malinaw ang direksyon mo sa amin. Kaya ngayon, hinihiling namin ang patuloy mong presensya habang lumilipat kami sa susunod na bahagi ng panalangin. Panginoon, ihanda mo ang aming puso, isipan at espiritu para sa huling bahagi ng malalim na panalangin ito. Ama naming banal at makapangyarihan, habang ipinapasok namin ang huling bahagi ng panalangin na ito, ninanais naming manatiling bukas, tapat at mapagpakumbaba sa iyong harapan. Sa bawat salita, sa bawat paghinga, sa bawat paglapit namin sa iyo, may nararamdaman kaming pagbabagong dumarating. Marahan ngunit totoo, tahimik ngunit makapangyarihan, sapagkat ikaw ay Diyos na kumikilos hindi lamang sa ingay ng himala, kundi maging sa katahimikan ng isang pusong nagpapasakop. Panginoon, habang sumasapit kami sa pagtatapos ng panalangin ito, nais naming ilapit ang mga bagay na natitira pang nasa loob namin, mga bagay na hindi pa namin naibubulong, mga bagay na hindi pa namin malinaw na nahaharap, at mga bagay na hindi pa namin lubos na naipapaubaya. Ama, kunin mo ang lahat ng iyon. Ang mga alalahaning pinipilit pa rin naming kontrolin, ang mga tanong na paulit-ulit bumabalik tuwing kami nag-iisa, at ang mga takot na tahimik ngunit malakas sa aming isipan. Ngayon, Ama, inilalapag namin ang lahat ng ito sa iyong paanan, sapagkat ang lugar na ito, ang presensya mo, ang tanging ligtas na lugar kung saan tunay kaming napapahinga. Panginoon,
Itinataas namin ang aming pagnanais na lumakad ng may dangal at kabanalan sa harap mo. Hindi namin kayang mag-isa. Hindi namin kayang maging matuwid sa aming sariling lakas. Kaya hinihiling namin ang lakas ng iyong espiritu upang ang bawat hakbang namin ay sumasalamin sa kabutihan mo. Turuan mo kaming maging maingat sa aming mga intensyon. Turuan mo kaming maging mapanuri sa aming mga motibo. At turuan mo kaming maging malinis sa aming puso kahit hindi nakikita ng iba. Ama, hinihiling namin ang lakas na manatiling totoo sa gitna ng mga hamon. Sa mundong puno ng ingay, puno ng pressure, puno ng pag-aalinlangan, turuan mo kaming maging matatag. Turuan mo kaming maging matapat sa iyong salita kahit hindi ito popular. Turuan mo kaming maging ilaw sa gitna ng dilim kahit mahirap, at turuan mo kaming panindigan ng tama kahit may kapalit itong hindi namin gugustuhin. Ang tanging nais namin ay ikaw ang masunod at hindi ang aming sariling kagustuhan. Panginoon, inilalapit namin ang aming kakayahang magpasalamat ng may katapatan. Maraming beses na kami ay dumaan sa lungkot, pagod at pagkalito, ngunit heto pa rin kami nananalig, umaasa at kumakapit sa iyo. At dahil naririto pa rin kami, alam naming patunay iyon na hindi mo kami pinababayaan. Kaya sa oras na ito, Ama, salamat. Salamat sa bawat pagbangon. Salamat sa bawat gabay. Salamat sa mga panahong hindi namin nakikita ang iyong kamay, ngunit gumagalaw ka pa rin. Salamat dahil sa bawat luha may aral, sa bawat tagumpay may biyaya, at sa bawat araw may bagong pag-asa. Ama, bago namin tapusin ang panalangin, hinihiling namin ang isang malalim na bagay, ang magkaroon ng puso na marunong manahimik sa presensya mo. Huwag mong hayaang maubos ang aming oras sa paghabol sa mga bagay na hindi naman nakabubuti. Turuan mo kaming pakinggan ka. Turuan mo kaming tumigil kapag nais mong kami ay tumigil. Turuan mo kaming maghintay kapag nais mong kami ay maghintay. Turuan mo kaming kumilos kapag oras na ng pagkilos. At turuan mo kaming sumuko sa mga bagay na hindi para sa amin. Panginoon, hinihiling namin ang kapahingahan na nagmumula sa tunay na pagtitiwala. Hindi dahil alam namin ang susunod, kundi dahil alam namin ang isa na may hawak ng susunod. Hindi dahil malinaw ang daan, kundi dahil malinaw na kasama ka namin. Hindi dahil kami ang may plano, kundi dahil ikaw ang may mas magandang plano kaysa sa anumang kaya naming likhain. At sa kapahingahang iyon, nandoon ang tunay na kapayapaan na hindi kayang nakawin ng sinuman. Ama, itinataas namin ang mga taong kasama namin sa buhay na nangangailangan din ng grasya mo. Maaaring hindi namin kayang baguhin ang kanilang sitwasyon, ngunit kaya mong hawakan ang kanilang puso. Kaya naming ipanalangin ang kanilang kapayapaan. Kaya naming ialay ang kanilang mga pangangailangan sa iyo. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na abutin mo sila kung saan man sila naroroon ngayon. Ibalot mo sila ng pag-ibig, gabayan mo sila, at tulungan mo kaming maging daluyan ng biyaya mo sa kanilang buhay. Panginoon, bago namin tuluyang tapusin ang panalangin ito, hinihiling namin ang katiyakan ng iyong presensya sa buong araw. Huwag mong hayaang kami lumakad nang walang gabay mo. Huwag mong hayaang maging pabigat ang mga bagay na aming haharapin. Huwag mong hayaang mawala ang kapayapaang iyong ibinibigay ngayon. Sa bawat hakbang na aming gagawin, sa bawat salitang aming bibitawan, sa bawat pagkakataong aming papasukin, samahan mo kami. At ngayon, Ama, buong puso naming sinasabi na ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming tagapagligtas, at ikaw ang aming Diyos na walang katulad. Sa iyo namin itinatalaga ang araw na ito. Sa iyo namin ibinibigay ang aming mga plano. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming sarili, aming pamilya, aming kinabukasan at aming buong buhay.
At sa pagtatapos ng panalangin ito, Panginoon, tinatatakan namin ang bawat salita ng pananampalataya at pasasalamat. Tinatanggap namin ang kapayapaan mo, tinatanggap namin ang lakas mo, tinatanggap namin ang paggabay mo, tinatanggap namin ang pag-ibig mo, at tinatanggap namin ang biyayang nagmumula sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, tinatakpan namin ang buong araw na ito ng banal mong dugo. Amen. Kung ang mahabang panalangin ibinahagi natin ngayon ay naging daluyan ng kapayapaan, katahimikan o kahit kaunting liwanag sa puso mo, marahil iyon ding liwanag na iyon ang hinahanap ng iba, lalo na ang mga tahimik na nakikipaglaban sa sarili nilang mga pagsubok. Maaari mong pag-isipan na ibahagi ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaaring napapagod, nawawalan ng direksyon o naghahangad lamang ng kaunting lakas upang magpatuloy. Minsan, ang simpleng pag-abot isang mensahe, isang pag-share, isang piraso ng panalangin ay nagiging paraan ng Diyos upang iparating sa kanila na naroon siya at hindi sila kailanman nalilimutan. Inaanyayahan din kitang mag-iwan ng komento kung mayroon kang nais na ipanalangin natin. Maaari mo ring sabihin kung saan ka nanonood upang makita natin kung paano dahan-dahang binubuo ng Panginoon ang isang malawak, maganda at buhay na komunidad ng mga mananampalatayang sabay-sabay humihingi ng presensya, kapayapaan at pag-asa mula sa Kanya. Sa sama-sama nating paglapit, mas masidhi nating nadarama ang init at lakas ng Kanyang pag-ibig. At lagi mong alalahanin, ang bawat biyayang dumarating mula sa Diyos, anumang laki nito, maging lantad man o tahimik, ay may layunin, may kaloob na aral, at may dalang kabutihang unti-unting mahahayag sa tamang panahon. At kung nanaisin mong magpasalamat o magpuri, sapat na ang isang tapat na sambit mula sa puso. Salamat sa iyo, Panginoon. Hinihikayat din kitang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notifications upang lagi kang mauna sa mga susunod na panalangin at mensaheng magpapatibay sa iyong pananampalataya. Pagpalain ka ng Panginoon, naway madama mo araw-araw ang Kanyang katapatan, habag at patnubay sa bawat hakbang na iyong tinatahak. At sa bawat hakbang mo, tandaan, may Diyos na laging kasama mo.